Magandang araw ulit sa inyo mga kalapatids. Again, kumusta nga pala yung Christmas tsaka New Year nyo? Sana nag-enjoy tayo lahat. Dapat kahit na may pandemic, enjoy lang. Okay, so pasensya na nga po pala kayo kasi hindi medyo natagalan yung pag-upload ko ng bagong video kasi busy nga, holidays. So kailangan, kahit na nasa ibang bansa, kailangan bonding muna ng family. Okay, so ngayon kasi habang nakabakasyon, iniisip ko kung ano yung kung anong content yung gagawan ko ng video. Since tapos na tayo dun sa mga previous contents na from breeding up until dun sa paglipad ng mga inakay, diba? Tapos konting tips dun sa mga patuka, saka sa mga kung anong gamit ng tubig. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung feeding. Isa sa mga pinaka-importanteng dapat nating gawin para maging successful kahit papano yung mga ginagawa natin. Ulit sa usapang kalapate. Okay? Kayo ba, ano ba yung feeding program nyo? Paano nyo ba ginagawa yung feeding? Simple lang ulit, di ba? Bigyan mo lang sila ng pagkain, tutuka na yan, so feeding program na yan. Bale, di ba? Yung feeding program, yun yung kasama dyan yung management. Parang pasok yan dun sa loft management mo. Feeding program, importante yan kasi bakit? Dapat nasa tamang oras, dapat tama din yung mga ipinapakain natin, lalo na kapag panahon na ng mga karera, mga lap na mismo, o kahit dun sa training lang. Okay, so since feeding program para sa akin, ito yung pinaka importanteng gawin nating mga fancier sa ating mga alaga para sila ay makapagbigay ng magandang performances. Okay, sa feeding program, tatalakayin natin kung ano yung mga ipinapakain nyo, mga ibon. Tamang timpla lang ba? O ano ba yung discarding nyo? Ngayon, siyempre kung newbie ka, mahihirapan ka, di ba? Ano? Kasi wala kang idea. Or kung meron, magkakaunti lang. Kagaya ko before. So yung mga na-research ko at mga nasubukan ko sa feeding program namin sa loft, isi-share ko sa inyo. Okay, so ano yung dapat nating unawain o alamin pagdating sa feeding sa mga pangarera na yan, yung mga pangarera na yung mga sinasanay nating maging atleta kumbaga sa team natin sa loft. Siyempre dyan yung kaya nang nabanggit ko dati, yung carbohydrates, tapos yung fats, or yung mga oil seeds, ganyan. Pati yung protein sa feeding. Okay? Pag sinabing carbohydrates, papasok sa isip nyo energy, diba? Or yung unang papasok sa isip nyo malamang mais, corn. Kasi yun yung typical na
common na pinapatukan natin sa mga kalapati natin pag carbohydrates, pag carbo loading, diba? Mais, paglo-load ng mais. Oo, tama yun, pwede yun. Karamihan naman yun talaga. Pero may mga iba't ibang seeds pa na rich in carbohydrates, di ba? Kagaya nung barley, may carbohydrates yan. Kagaya nung yung mga complex carbohydrates nga natin, yung mga brown rice, ganyan, sorghum. Yung mga sorghum, yung mga parang butil niya na maliliit, di ba? Parang yung sa bulaklak ng mais, yung mga maliliit na minsan may kulay brown yan, may kulay yellow or white. Yun yung mga sorghum. Carbohydrate yun, kumbaga maliliit na mais yun. So parehong nagbibigay ng carbohydrates, pero may pagkakaiba sa role niya pag naipakain na natin, naipatukan na natin sa mga kalapati. Okay, yung mga oats, quinoa, wheat, yan, mga types of carbohydrates. Pag sinabing carbohydrates, carbo loading, marami. So at least ngayon alam natin maraming types of carbohydrates na pwede nating i-load sa ibon. Depende dun sa kailangan niya. Depende sa panahon. Okay? Kasi yan yung unang susunugin ng ibon o yan yung unang gagamitin ng ibon sa pag-uwi niya. Di ba sabi ko yung carbohydrates magbibigay ng energy sa ibon, di ba? So yan yung gagamitin ng ibon, yung lakas na yon gagamitin niya sa paglipad niya sa pauwi sa loss. Lalo na kung mahabang biyahe, di ba? Kung mahabang liparan yan pag derby proper na like 350, 300 kilometers and above, ganun. Yun, kailangan yun. Depende rin sa panahon. Kunyari summer, init, di ba? Yung mga hard races na tinatawag natin, ano yung ipapakain mo na seeds? Anong types of carbohydrates yung ipapakain mo? Tapos kung medyo smash naman, yung tinatawag nating smash race, di ba? Yung mga makulimlim, medyo malamig yung panahon or nag-uulan, dude, iba rin dapat yung ipapakain mo. Kaya dapat sana yung ibon mo sa mga grains iba't ibang grains. Kami ganun ginagawa namin. Kaya di ba sabi ko may timpla na kami, kunyari kung 70-30 yan or 80-20%, 80% flyer, ganun, 20% breeder mix. Tapos dadagdagan ko yun ng mga corn, ganun, saff, di ba? Pero may mga nakaseparate din ako ng mga grains. Kunyari yung saff, may nakaseparate ako, ganun din sa mais, ganun din sa sorghum, sa barley, sa sunflower. May mga nakaseparate ako dyan para nai-introduce ko sa mga ibon ko kung ano yung grains na gusto ko ipatuka sa kanila para hindi sila manibago pagdating ng karera, di ba? Kunyari kailangan nila ng safflower or sunflower, nag-uulan, kailangan nila kunyari ng sorghum, ganun, para hindi sila ma-dehydrate. Yun, ipapakain ko muna sa kanila yun. Kakargahan ko sila ng ganun, ng fats, ng mga may oily seeds, tsaka yung mga carbohydrates na hindi, para hindi ma-drain yung ibon, para hindi ma-drain yung body fluid niya. Pag mainit, yun yung ibibigay ko. Hindi sila maninibago, kakainin nila kasi sanay sila, di ba? So yun yung unang gagamitan ng ibon, carbohydrates. Ngayon kung hindi sapat yung naibigay mo, kunyari hindi sapat para sa ibon mo yung naibigay mo ng carbohydrates, naubos na yung energy na ngayon, susunod naman na i-consume nung kalapati mo
ng system ng kalapati mo, yung fats. Diba? Yung lubricant niya sa katawan, yung mga fats niya, natutunawin niya, gagamitin niya ulit yun sa paglipad. So, pag ganun, di ba, papunta na sa dehydration yun kasi nawala na yung energy. Tapos, kukuha na naman siya dun sa fats, sa mga body fluids. Unti-unti, iimpis na lang iimpis yung ibon mo, di ba? Kasi nga, natutuyuan na siya, nag-dehydrate na. Kaya doon nadudurog yung mga ibon. Lalo kunyari pag hindi pa rin enough yung fats, hindi na enough yung carbohydrates, hindi pa rin enough yung fats na binigay mo, protein na ngayon, yung ano na, yung muscles na ngayon yung pipigain niya para para lang makauwi, para lang magkasapat na lakas para makauwi. Ano yung mga ano yung nasa muscles, mga lactic acid, gano'n na nasusupply sa muscles para hindi pulikatin, para hindi mag-cramps. Ngayon, kung hindi na rin enough yun na, tutukod na yung ibon mo kasi hindi na niya kaya, wala na siyang mahuhuguting lakas, di ba? Mahina na. Good thing kung tutukod lang siya, and then kinabukasan, pag nakapagpahinga or kung nakainom or kung nakakain saan na hindi nahuhuli, at least makakauwi siya. Pero paano kung hindi? Wala na, tapos na yung karera mo. Diba? So, ganun kasi, kaya dapat ibigay natin yung dapat, nakarapat-dapat para sa ating mga alaga, para at least maging consistent din sila dun sa pag-uwi nila. Okay? So, yun yung mga, yun yung tatlo para sa akin na kailangan talaga. Bukod dun sa tubig na iinumin na, sa mga feeds, sa feeds muna tayo. Carbohydrates, carbo loading, it doesn't mean mais loading lang ha. Carbo loading, marami yan. Carbohydrates, i-search nyo po. Bukod dun sa mga sinabi ko dito, pwede nyo rin tingnan sa internet kung ano yung mga grains rich in carbohydrates. Tapos yung mga fats, yung fatty acid or yung mga oil seeds, gano'n, yung mga safflower, sunflower, yung mga hemp seed, yun. Mga rich in fats, oil. Di ba yung oil, yung mga oil seeds, gano'n. Bukod dun sa magbibuild ka ng fat sa katawan, di ba? Yung good fats yun hindi yung parang cholesterol na. Tapos maganda rin yan sa balahibo, kaya nagiging silky and shiny yung balahibo nila. Bagay yung natural oil na lalabas sa katawan nila para hindi katablan, basta tablan ng init, lalo na sa ulan, yung lamig. At saka nakakapag-regulate siya ng dugo. Kumbaga sakto lang yung dugo, hindi siya malapat, hindi siya malabnaw. Kumbaga thin lang siya, sakto-sakto para maganda yung daloy ng dugo mo. And at the same time, syempre since oil ang content niyan, yung benefits niyan dun sa mga ugat mo, yung mga blood vessels mo, kumbaga mawawiden yung blood vessels mo para maganda yung daloy ng dugo at oxygen sa mga ugat. Saka para hindi maging marupok yung artery, yung mga ugat nga, para siyempre kung sa atin ramdam mo yun na, di ba minsan mag-uunat ka pero parang pag nag-unat ka parang may masakit na nahihila yung parang ugat, di ba? So that means parang sa theory ko kulang yung oil sa katawan mo, sa mga nerves mo, para may unat mo sila ng maayos, makakilos ka ng maayos sa ibon para makalipad sila ng maayos na hindi na walang nararamdaman ng masakit sa katawan. Yun. Pero maganda rin yun sa puso kasi nga, di ba, pag tungkol sa dugo, tungkol sa mga blood vessels or mga arteries, ganyan, sa puso yun, di ba? So yun yung nagpapacirculate ng dugo sa buong katawan. Kaya importante yung fats.
yung oil. Pati yung ano siguro pwede rin yun, yung cod liver oil. Kasi fish oil naman yun, diba? Maganda rin yun. Tapos, yung protein nga yun, yung last option ng ibon na gagamitin. Pero huwag na natin paabutin dun kasi pag uwi ng ibon, kunyari, hindi nga enough yung carbohydrates, pati yung fats na niload mo. Tapos, sisimutin niya na ngayon yung moisture ng katawan mismo ng nanggagaling na sa ano sa mga muscles ng ibon. Pag uwi ng ibon, kung nakauwi siya, makikita, hawakan mo yung pit, so halos wala na. Manipis na lang yung ibon mo. Tapos pag titingnan mo yung picture niya na ganon, naka-usli na yung buto, tapos kulay violet pa yung laman, yun na. Good thing kung malakas yung loob ng ibon mo na talagang lumalaban siya, mag-recover siya mag-isa. Pero sa mga experiences natin, mahirap nang mag-recover po yun. Mahirap na. Hindi mahirap na siyang makahabol. Lalo na pag mga long flights na malalayo, mahirap na yun. So gawin natin, anticipate na natin yun. Huwag na natin hayaang na magkaganon. So gawin na natin ng tama yung feeding program natin. Tsaka dapat palaging nasa oras yung pagpapakain. Papatuka. Laging nasa oras. Tsaka para sa akin po, yung pag lumilipad na sila ng matagal, mga malayong training na gano'n, ibigay nyo na kung ano yung kaya nilang kainin. Huwag mo na siyang titipirin na parang baka bumigat siya, baka ganito. Huwag. Gawin mo na lang yung piliin mo na lang yung grades na dapat mong ibigay para hindi siya tumaba. Para kahit lumalapad yung katawan, pero magaan. Tapos malambot yung hipo. Ibig sabihin may moisture siya, may sapat na moisture siya, may sapat na carbohydrates, may sapat na muscle, pero hindi siya mabigat. Nasa ano po yun, nasa grades po yun, nasa ipapatuka natin sa ibon. Kaya magiging ano siya, di ba? Magiging pabilis sa pag-uwi. Kasi nandun na lahat. Magaan, malapad, may moisture, sapat yung carbohydrates, malakas yung resistensya. Ano pa ba yung dahilan para tumukod na lang siya ng basta-basta? Wala. Lalo na pag well-motivated mo pa yung ibon. Pag kahit young bird yan, kapag komportable sila sa loft nila, yun na po yun. Consistent winnings na po pag gano'n. Panalo. O kung di mo na nanalo, dudulot ang ibon mo. Consistent ka na magpapauwi ng malayo, dumudulo sa karera. Yun po kasi yung goal natin, di ba? Yung pag-champion. Lahat gusto natin yan, pero isa lang kasi mag-champion. So gawin mo muna yun. Gawin mo muna ng tama yan bago mo isipin mag-champion ka. Kasi kung iniisip mo na mag-champion ka, doon na masisira yung diskarte mo. Makikinig ka sa iba palagi, kung anong pag may narinig ka na nag-luck winner, gusto mo alamin. Kung may narinig ka na ganito, gusto mo alamin. Nangyayari, fruit salad ang nangyayari. Diba? Halo-halo na, so wala na yung loft management mo, wala na yung feeding program. Yun lang po yung dapat natin gawin. Feeding program na consistent, laging nasa oras, pipiliin mo yung ibibigay mo, alamin mo kung ano yung kailangan ng ibon. Yun lang po. Tapos palaging, siyempre, ako kasi ginagawa ko, pakakainin ko muna yung ibon, kung ano yung kailangan niya, bago ko ibigay yung dapat kong i-add. Kunyari yung 80% flyer, 20% breeder mix, ibigay ko muna yung sa ibon. Kunyari yung kinakain ng ibon is
isang ganito nangyari yung kinakain ng ibon. So yung ganun 3/4 siguro ipapakain ko na sa ibon, or 1/2 nung ganong timpla, para yung another half kung ano yung grains na kailangan niya. So tansyahin lang natin, basta sanayin natin yung mga ibon natin dun sa mga grains na napili mo na ipa-introduce sa kanila para hindi sila mahirapan sa pagdating ng race mismo. Okay, so sana naging clear yung yung sinabi ko sa inyo. At saka kung meron kayong, kunyari po meron kayong gustong itanong or ipatopic, siyempre hindi ko naman naiisip na lahat. Hindi ko naman po kasi sinusulat yan. Na-experience ko lang, pag pumasok sa isip ko yun, susulat ko dito para hindi ko makalimutan na related naman sa topic. May gusto ko yung malaman na hindi ko nabanggit, o kaya kung alam naman natin, sagutin po natin. I-comment nyo lang po down below. Ngayon po dun sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko na nanonood, paki-subscribe naman po para ganahan naman tayo lalo sa sa paggawa ng ganitong content. At saka subscribe din po kayo para sa yung first 500 po kasi na subscriber. Pag naka 500 tayo, mayroong ibon ako na inihanda para maiparaffle, para maipamigay sa inyo. Gagawa ako ng 2 or 3 ibon. I-ready ko na yun kahit na mag-mature sila. Basta ganun, first 500. Tapos doon na natin yung mechanics. Papakita ko po next time yung mga ibon na na-breed ko. 3 po yun eh. Anak ng mga Nogats, anak ng Belfort, at saka anak ng John Bullen na pula. Okay, so sana po mag-subscribe kayo at saka paki-like na rin po at i-share dun sa mga kasama nating mga nagkakalapate na palagay nyo kailangan nila yung ganitong content para makatulong. Okay po, so yun lamang po sa ngayon. Ipiprepare ko po yung kasunod. Pasensya na po kayo, medyo natagalan. Salamat po sa matyagan nyo panonood kayong mga nakasubscribe na po sa akin sa YouTube channel ko. Salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po. Thank you.